again, good afternoon mga groomers. Nandito na tayo sa grabe talaga ang setup. Mamaya makikita natin. Again, we have here Linton J. So ito yung area niya. So again, of course, first question natin is, Sir, kailan po ba kayo nag-umpisa sa Goldfish? Nag-start ako Goldfish July 2023. June 2023. Wala pang 1 year. Wala pang 1 year. So as I can see here mga ka-groomers, di ba sir, majority of your fish is imported. Pero nag-start ako ng mga local lang para practice. Ay, speaking of local, ito yung ano niya mga groomers, pinapracticean ni Sir Linton. Mga formula ng mga steam egg, kung gagana ba. Ito apply. So pag gumana, doon na itatapos. Lahat to sir, local. Walang import dito. Import to, meng to. Pero hindi ko na napabayaan na. Naging test fish. Ito. Test fish ko. Kung may bagong pan ako, ito yung ginagawa kong test fish. Yan yung itinatapon ko doon. So bali parang suicide. Mahirap ang trabaho ng isda to. Ito, migoy to. Yung previous grow out to. Ni migoy. At saka ito, migoy din. Ito local to sir? Kaya yan yung pinakaunang fish na binili ko. Kay Bakunawa. Sa Iligan, di ba si... It's a good nga ni Bakunawa, ha? Bakunawa. Pero, import? Dili, Shogun Line. What's nga nga ni Bakunawa? Facebook niya, Bakunawa? Facebook. Basta way back when start na si Bakunawa ako napalitan. Iligan from Iligan. Ang ganda. Oo, pero local lang to. Sobra na ko siya sa first GO na to. Sobra na sa first GO. So ako, gigong-grong na ko akong gi-practicean. Parang akong namo ko yung amigo ni Are na sasali daw siya sa Cebu na Goldfish show. Tapos wala siyang goldfish. Wala. So, parang represent lang ng Bohol. So, hiniraman ko yan. Pinadala sa Cebu. After doon, nag-third place pa yan. Second place ata sa short tail na jumbo category. Ganito na? Malaki na? Malaki na. Matagal na yan. So, effective yung grooming skill? Effective yung steam egg na may mga sikreto. So here, sir, lahat talaga is for since you mentioned import and for grooming. Yeah. Kaya I don't do breeding man sir. Kasi until now kasi sa lahat ng hassle na gagawin mo like culling and everything. Wala kang oras. Wala akong time dyan. Kahit sa grooming, usually bibili na ako ng medyo malalaki ng isda. Kasi wala na akong time na from small to maximum size niya. To maximum size kasi usually pupunta lang ako dito, pakain tapos opisina, tapos may mga trabaho pa. So usually dito lang ako tambay, morning, coffee, then si Sir Linton kasi mga groomers, as you mentioned medyo busy siya. Meron diyang mga dito yung mga tao na yung nag-introduce mo sa Goldfish industry. Yung isa, tapos yung isa, trabahante namin. Yung nakaitim, anong name mo? Si Arnold. Wala siyang idea sa isda. Nung pumasok siya, kaka-start ko lang din ng mag-set up. Doon na, slowly na-introduce ko na ganito gawin. So, from now and then, sinasabi ko na sa kanya, tatawagan ko na lang na lagyan mo ng steam egg. Okay. So, may numbering to 1, 2, 3, 4. So sasabihin ko, lagyan mo ng steam egg yung tank 2. So alam na niya. Alam na niya kung magkano yung kasi yung steam egg ko dito, different yung way ko. Kasi usually kung gagawa kayo ng steam egg, 'di ba isang malaking parang Tupperware. Sa akin ginagawa ko, isang circle lang. So, okay. No. Sample. Ay, Nen. Why ko kusa ka steam egg ananin ba palihog? Steam egg ba? So sino yung nag-introduce talaga sa iyo sa Goldfish? Nag-start ako may aligar ako dito. Aligar. Tapos yung bata ko is around 2 years old that time. Pupunta dito everyday. So bumili lang ako ng mga
Mga goldfish na yung pang fish food na parang siya na lang pagpakain sa gar. Ganito yung mga steam egg ko. Nilalagay ko sa ganyan. Grabe, so para diretso na ganito yung steam ko. Busog na. Ganito para hindi yun ma-spoil yung whole. Kasi ang based on my experience, ang nakaka-spoil ng steam egg is yung kukunin mo sa ref, tapos ilagay mo dito. So, nagdi-defrost na siya. Tapos parang umiinit na konti, tapos ilagay mo sa ref ulit. Yan yung nakaka-spoil. So, ginawa ko, isang ganito para, isang ang proseso ang paggawa kasi individual, ganito lang, pero hindi nyo alam anong laman ito. Secret lang daw. Depende na yan guys. May auto feeder sir, ito wala. Meron pala. Yeah, meron auto feeder lahat. Kasi based sa experience ko din sa goldfish, dapat may parang tao din to eh. Kung kakain tayo, di ba dapat 7 AM, 12 noon, parang may pattern. Dapat consistent. Kasi yung isda, Tagalog ka lang. Muro ka may patso. May patso daw mga pasmo sa Bisaya. Patso sa Tagalog. Mawala ng gana yung isda kumain. Kung paiba-iba yung oras. Paiba-iba yung oras nyo. So, sa akin lang yan. I don't know if applicable ba sa lahat. Pero kaya nag-auto feeder ako lahat para consistent yung pellets nila na by this time, meron na silang feeding, ganyan. Medyo mamahalin ng auto feeder ni Sir. Marami din akong auto feeder na dinaanan. Okay. Bago ko nakita yan. Smart feeder kasi to eh. Nakokontrol ko sa cellphone ko. Nakakonect yan sa wifi. Social mga consumers. Auto feeder pala yan. Kasi minsan pupunta ako ng Cebu or Manila. So bali yung... Natitrace ko kung nag-on ba. Tapos may CCTV din ako para nakikita ko dito na... ultimo CCTV ang social. Nilagyan ko lahat para kahit wala ako dito, meron akong... Pero yung tao mo sir naglalagay ng steam egg, always siya nandito? Nandito lang siya. Tatawagan ko lang na, lagyan mo yung for example, so yung steam egg mo, ikaw na ang bahala? Sa steam egg, ako yung gumagawa. So steam egg is hindi pwede talaga everyday. So anong pattern mo sa steam egg mo sir? Usually, sa akin na ito hindi applicable din sa lahat. Sa akin, mag-steam egg ako every other day. Isang ganito lang. Ang liit mo? Ang liit pero effective para sa akin. Kasi kung marami kasing ilalagay mo, steam egg is protein. Protein is, syempre, ang stomach ng goldfish is same lang laki sa mata nila. So madali silang ma-SBD, ganyan. Kasi, di ba, kanya-kanya tayo ng steam egg. Tapos, kung tustusin, yung steam egg, hindi yan pang isda eh. Parang invento lang yan. Invento lang natin mga groomers na effective din. Kasi mataas ang protein. Mataas ang protein. Kaya, para sa akin lang, I don't know, libre na kayo mag-bash sa akin. Pero, isang ganyan sa tank. Sa tank. Usually, kapag sa pan, depende kung ilan siya. Like, yung isang pan ko, medyo malaki, marami yon, 2 or 3. Ganun. Hindi talaga most feeding talaga. Ito, isa lang to. Ito, isa sa umaga, isa sa hapon. Okay. Pero ito, 2 lang dito, sir. Dalawa. Ganyan, half lang. Itong 2? Half lang. Okay. Kasi yung mga, ano ba yan? Mga import na fish, usually boss. Different talaga sila ng local. Kung sa ato padali, matandog. Sensitive. Sensitive yung kayo. Saan sila na-part sensitive? Like sa weather natin. Konting parang ganito lang na gloomy, sakit agad. Kaya ayaw mo na sila? Kaya, naka-heater din to lahat. Kahit itong... nasa UV yan, may UV yan, may heater lahat. Eto, nasa ilalim yung mga pero tinanggal siguro ngayon kasi nilinisan. So
So naka-heater pa. Naka-heater pa. Hindi siya outdoor mga ka-groomers, pero clear ay yung parang plastic na ano ba yan sa Tagalog? Kasi yan sa Bisaya, mga groomers eh. Bubong. Yung bubong. Atop. So, ininvesta na lang talaga ni Sir Linton kasi daw medyo, as he mentioned na sensitive yung mga import and majority of the fish here. Ito lang bang local, sir? Ito, dalawa. Yung ano sa the rest import na. So, mas mahal pa yung isda mga groomers kaysa yung bubong niya. So, ininvesta na lang ng bubong. Pero yung nilagay ko sa isip ko nag-invest ka ng isda tapos hindi ka nag-invest ng facility mo. So, wala pa rin kwenta yung isda mo. Kasi diba sabi ni Tango, nag-invest siya, bumili siya ng import ng marami. Tapos hindi na alam kung anong gagawin. Diba namatay lang lahat. Pero many trial and errors. Hindi talaga maki-perfect agad-agad. Pero sa filtration, sir, grabe, mega filter. As you can see mga viewers, itong filter, super laki. Itong tank na to, same to, dito kalaki na ko yun. Ito sir, 1 feet lang? 1 foot? Ang height? Ang height. 16 inches. 16 inches. 16 inches by 24, then 8 feet. 8 feet na tanto. 1/2 glass? 1/4? 1/4 na. So okay naman, hindi siya masyadong malalim, pero 8 feet? 8 feet. Pang rancho talaga to eh. Pang rancho to. Kita ko sir, ang laki ng mga PVC pipe mo sa hangin. Anong gamit mo na? LP100. Pag walang kuryente, meron namang malaki din yung generator gamit. May generator. Ay, natuwa ko sa babaw. Okay. So generator. Grabing generator mga groomer. Binilhan kasi ako ng generator ng lolo ko kasi every time dati may AC/DC ako doon na maliit lang. Yun yung ginagawa ko. So, sabi ng lolo ko, bili tayo generator para kasama na yung bahay. Kasama na dito. Generator mga groomers, parang multi-cab kalaki. Ang laki ng generator. So safe pala. Safe. Meron naman yung tao mo. Nandito meron naman. Tapos yung generator ko naka-automatic yan eh. Grabe ang filter mga groomers. Dati kasi nag-toy ako. Okay. No, bata pa ako, mga moles, ganyan. So, hanggang naging toy. So, yung nag-toy ako, alam ko na kung paano yung filtration. Basic na filtration. So, kasi sa toy mahirap. Ginawa ko dito, medyo tamad ako mag-water change eh. Okay. Tamad ako mag-water change. So, ginawa ko, isang solusyon para hindi ka mag-water change palagi. Invest sa filtration mo. So, tingnan mo, ito yung aquarium ko, tingnan yung filter. Almost same size lang. Mas marami pang tubig to kaysa dito. Grabe. Maliit lang yan, tingnan kasi drop ng tubig. Drop yan, then brush, then drop mat, K1, tingnan na to. Pumice ata to. Pumice, lava rings, then shell. Ang laki ng PVC ng return sir, ng pump. 1.5. Anong brand gamit? Periha. Yeah. Tingnan mo, di ba? Ang lakas na yung drop niya. Ilan watts yan sir? 20 watts lang. 20 watts lang? Magkano nga yung Periha sir? Yung PB5, hindi to PB5. Pero yung pinakamaliit nila, PB5, nasa 4,000 ata. Isang pump. Pero, trust me, Periha baka naman. Sa value for money talaga. Sa kuryente and sa flow. Baka gusto mo i-share yung yung experience mo sa electric bill mo. Dati, sorry, Aquaspeed. Aquaspeed lahat to. A4000 lahat. Pero hindi pa ganito kalaki yung mga pumps ko. Puro aquarium na ganito to lahat dati. Okay. So, A4000 lahat. So, ilan yun? Mga 15 ata na A4000 yun. 20%. 15 pieces. 15 pieces. So, yung bill ko doon is around 13 to 15,000 a month. Sa mismo lang yung setup? Setup ko dito lahat. So, ginawa ko, bumili ako ng watt meter, tinignan ko yung wattage ng Aquaspeed. The bigger your pipe, the bigger the wattage siya. So yung A4000
as ano term yan ha. Parang yung sinasabi nila na 24 watts lang ata yan, or I'm not sure. Na A4000. A4000 sa 1/2 na pipe yan. Pag nilagyan mo na yan ng higher pipes, like sa akin, 1 inch na pipe ginamit ko, nasa 40 to 50 watts ang reading na niya. Ang reading na niya. Ang So, reading na. almost at times 2 na yun. Almost at times 2. Kasi, yun, kasi hindi regulated eh. Etong Periha, inverter na type to, so may control talaga siya. Pwede i-20, i-25 to 30 watts. So, Pero lahat to sir, anong 20 watts lang to tank? Ito 15 watts lang ko na. Naka 15 watts na ako. Oh. Baka umapaw sila kung nilakasan pa kasi parang aapaw na dun eh. 15 watts lang pero... So yung bill mo dito sir is... So ang bill ko ngayon, nagpiriha ko lahat, nasa 4 to 6,000 depende. Yan lang. Which is before 13 to 15,000. Yeah. But periha, baka naman... Pero plan ko talaga mag-solar setup dito. Upgrade solar para wala na talagang kuryente. Ay, wala na kanang grid. Wala na lahat na sa... Useless na yung generator. Hindi, meron pa rin. Sa bahay. Sa bahay. Sa bahay. Sa bahay na lang. Ganitong filter, kaya sir, ito lang. Estimate ko. Hindi na included yung pump. Pagkano kaya ginastos mo dito? Dito kalaki. Depende kasi sa inyo, nandyan lang sa inyo yung mga supplies eh. Sa amin, kinukuha pa namin through Manila o Cebu. Wala bang pet shop? Merong pet shop dito, pero wala sa mga jack mat, wala sa kahit mga basic na ito? Usually dito yung, ano ito nara sa cellophane box nga, duha, green o itong. Ay, manipis. Yan lang yung mga binibenta dito. Pag tumagal, wala na. Ganito na, ang nipis na. Tapos ang hirap pa linisan. Kaya so Shopee yung solusyon namin dito. Pero mahal yung isang roll eh. Pero ginagawa ko mas makamura ka kung marami yung gagawin mo. Bibili ka yung isang one roll parang 4x8 ata yan. 4 meter, ay 4 feet by 8. Isang Plego na plywood. Ganyan. 4 feet by 8 feet? 4 feet by 8 feet. Magkano yan sir? 4 feet by 8 feet? Mga nasa 5,000. 4,000. Pero sa isang... Ganito, mga konti lang yung mga gagamit ka. Depende kung ano. Depende kasi mga groomers eh. So filter brush, jack mat. Pero sa gasto sa estimate ko, ito lang. Ito, mga... mas mahal pa sa dito. Mga... Kasi hindi ko talaga ma-estimate. Kasi ito ang aquarium, nabili ko lang to eh. Second hand? Second hand. Dalawa to, ito sila dalawa. So wala pa akong napagawa dito. So mag-isip ako, ito na lang gagawin kong... nilagyan ng divider? Nilagyan ko na lang ng divider. Ayun, mga more or less na gastos ko dito. Lagyan na natin sa mga, kung brand new price ng lahat. Mga aquarium lang, mga nasa 3 something, di ba? Ganito kalaki. Tapos may divider pa. But mga more or less 6,000-7,000. Including ang laman? So ang dami. So, ganyan mga... Pero ang mga groomers, ang advantage is less mag-water change. Usually mag-water change ako twice every 3 weeks. Or once every 2 weeks. Once every 2 weeks? Ang ganito pa rin yung water. Tingnan mo water. Ang linaw. Pero yung filter mo, sir, ilang... Ito, never pa to na-change. 8 months na yan. Grabe. Never man. Tingnan mo linaw. Hindi ka, wala kang dumi makita sa ano. Tingnan mo sa ilalim. Di ba? Pero sa ilalim, medyo... Maraming bloodworms dyan. So, sayang naman ay ano ba? Maganda ba yung mga bloodworms, sir? Okay ba? Medyo hindi siya mabuti sa ano? Ang bloodworms is rich in protein din. Pero kung nagpapakain, di ba? Sa akin, nagpapakain sa isda? Oo. Okay. Pero nagpapakain din ako ng bloodworms. Oo. Kasi yung frozen kasi yung iba eh. Frozen din. Frozen nga rin. Okay. Para sa akin, mas safe pang bloodworms kesa tubig. Pero may supply dito. Tubig? Wala. Kukuha kami yung Davao. Grabe mga groomers. Medyo pero ako, never ako nagpakain ng tubig. Kasi medyo magastos pa.
parang kinakabahan ako eh. Anong Oo. result sa... Baka kasi makakuha tayo ng marami. Ayan. Hindi Tapos kasi- itong mga isda na to, hindi sanay sa ganitong mga... Pagkain. Oo, kaya yun. Bloodworms, okay. Bloodworms okay lang. Di ba mahal din yung bloodworms? Wala rin nabibenta dito eh. Kumukuha din kami sa Cebu or sa Manila. Ang hirap dito sa Bohol mga groomers. Kahit pagsali ng show, mga supplies na supplies, ganito, oo. lahat order. Order lahat. Sa out of Bohol. Oo. So, Wala dito. medyo... Kahit yung mga yung mga reducer ko na malaki, wala yan dito. Puro yan in-order ko sa Shopee. Reducer na Shopee, oo, baka naman. Shopee, Itong food timer siya, how much yung isa niya? Sa ano kaya yun? Medyo gusto nung social eh. Hindi, dati pa yan eh. Binili ko kasi yan as pack. So, Package deal? Package, 10 pieces plus 2. 10 plus 2 yan dati eh. Ah, okay. So, medyo nakamura na. Parang 10,000 ata nabayaran ko lahat. Ay, mura na. Oo. 12 pieces. 12 pieces. So, bali yung 10 lang yung binayaran ko, mga 1,000 each. Lagay natin. Ganyan. Ang ganda. Oo. So, sir, tanong ko, sir, since import to lahat mga isda. So, ano ba piniprefer mo, sir, sa local or import? Sa ano lang talaga, overall na, when it comes to show, or ayaw mo lang talaga mag-alaga ng local kasi Hindi. wala kang time? Regarding sa local, wala naman ako pinipili local or import. Basta nakikita ko sa isda na maganda siya. Kasi as local, nakaka-produce na tayo ng magandang oranda. Ngayon, marami ng short tail na lumalabas. Rancho, meron na. Ang difference lang natin sa kanila, sa import, is napapalaki talaga nila yung mga isda nila, super laki compared sa atin. Based lang sa nakikita ko dito. Like, for example, yung oranda natin, parang sa jumbo natin. Sa jumbo, mga 12 cm or 13 cm lang. Sa kanila, umaabot ng 16 cm. Like sa rancho. Rancho talaga. Nag-start ako rancho, meron kami nag-roam dito na local lang yun. Umabot ng 12 cm ata, 12, 13 cm. Hanggang doon lang. Hindi na talaga ito. Hindi na. Meron akong nabili sa Indo, dumating sa akin is 11 cm siya. Tapos pinalaki ko na, umabot ng 18 cm. Ay, ba na? Oo. Pero yan yung ginagamit natin for ano eh? For breeding. Depend ang ano kaya no? Or do you have any idea sa bakit sa tubig kaya naman? Oo. May nakausap akong Indo. Sabi niya, the more aeration yung water mo, the more na lalaki yung isda mo. So kaya, ito yung ini-introduce nila, yung mushroom type. Okay, nakakatulong kasi yung drop. Yung drop niya, nag-aerate yan eh. Grabe yung aeration yan, plus may aerator pa tayo. So the more aeration, the more na lalaki daw yung isda. Okay. Pero kanya-kanya talaga na. Sabi nila yan. Pero, which is effective, sir. Effective. Since we're talking about mushroom, mga groomers, yung setup ni sir dito is endo. So fiberglass, yung pinakamalaking fiberglass, sir, anong size naman? 8 feet length, 4 feet wide, 2 feet deep. So plywood din. Plywood, size yun. 2 feet deep. 2 feet. Mushroom type. Ilang isda laman yan, sir? Diyan, 10 ata. 10. Dito din 10. Then itong maliit, 7 ata. 7. Sa fiber, sir? Hindi to fiber, plastic. Plastic to. Yung sa fiber, sir, including the stand, magkano kaya plastic? Kasama stand? Or all in all, kasama na yung mushroom pump, ganyan. Mga range, dito sa amin, ewan ko. Laman ng asawa to ngayon. Sorry. Nasa mga 35 ata to 40. Medyo masakit-sakit din. Pero, isang advantage yan. For example, aalis ka dito, lilipat ka ng bahay, madala mo. Kung concrete pan sa'yo, wala na. Diyan na lang Mahirap kasi. At saka, madali transfer.
Magaan lang yan, sir. Kung walang tubig, dalawang tao. Okay na. Magaan lang talaga. Magaan lang talaga. Dito lang yung ginawa? Malayo sa city, pero dito lang sa Bohol. Madali lang i-deliver. Kasi kaya siguro sa multi-cab yan nilagay. Multi-cab. Sa akin, sa pick-up lang. Di ba, maliit? Kasi magaan man, no? Magaan lang. Around 35, including the pump na? Including the pump. Medyo masakit-sakit din. Ngayon lang ako nakakita, personal na mga groomers. Medyo na-ignorante rin tayo sa Kala ko sa Indo lang tayo makakita ng mushroom. Tapos yung mushroom, ako na nag-invento niyan Pipe yan, sir? Ha? Pipe yan? Pipe yan na 4. Pero yung pinakamataas, ano yan? Sikreto yan? Sikreto. Dito lang. May order. Pwede na kayo order yan para hindi na kayo mag-PPM sa akin magpapagawa. Meron talagang magawa niya? Meron ako napadala sa Manila. Si Carlo. Nagpagawa ng 3 ganyan. So nag-fiber na rin si Carlo? What I mean, yung mushroom lang. Mushroom lang yung gusto niya. Tapos pero kinaganan ko. Marami ang pinagdaanan na prototype bago na ganyan. Trial and error ganyan? Pinakauna kong ginawa is yung ano ba yan? Yung 10 liters na mineral water. Yung galon? Galon. Tinating ko, tapos yan nilagay ko. Parang hindi kaya yung tubig bibigay. Hindi, parang yan lang yung fall niya, yung bagsak niya. So, parang hindi naman effective. So, anong gagawin ko dito? Kaya yun, nag-research ako. Nag-try na ako. Bibili sa Indo talaga. Meron talaga silang ganyan? Meron silang ganyan for sale talaga sa Indo. So, nag-inquire ako. Sabi ko, isang ganyan, $150. 150, so mga 7.5. 7.5. Sabi ko, 7.5. Para ganyan lang. Sabi ko, wag na lang. Mag-invento. Alam mo, magkano bili ko lang? Yung sa ibabaw, 200 pesos. Shopee lang sa kanila. Pininturahan mo yun, sir? Or lumita yan? White yan pagdating. Pininturahan ko lang ng ito. Pwede na ibenta. Magbayan sir? Pag-negosyo na. Marami naman nag-inquire regarding dyan, paano ginawa ko, ganyan. Ginawa ko, sinend ko nila yung link. Eto na, dyan ka na lang bumili. Tapos tanong ka na lang kung paano yung proseso paggawa. Pero madali lang sir, pag meron? Madali lang. Kasi, di ba 4 yan na tubo? Tatong mo, sealant mo. Tapos it's 4 to 6 yan, 4 inches to 6 inches a pipe. Diba, parang ganyan yan. Tapos 6 to 8 inches. So patong lang yan, sealant. Patong sealant. Yan na lang. Lumaki. Lumaki. Meron pa nga ako doon. May stud? Wait, kukunin ko. Ay, nito. Dahil mo, paugat na ganito na natin. Igot na gusto na mo, 6 to 10, 8 to 10 inches. Muna kung nilagay ko yan doon, sobrang laki na yung mushroom niya para ng... maayo yung isda sir, baka madami siya. So, tinanggal ko na lang na may silat na to tinanggal ko na lang. Ito na yung mabibili sa sa Shopee. Ito nasa... Saan kaya ito Para, di ba, sa bahay niyo may lutuan niyo, tapos may air vent, di ba? Yung parang karangkuha sa aso without sa lutuanan. Okay, vacuum. So, di ba, wala yung kasamang fan. May fan yan pero walang air duct, di ba? Yung lalabasan. Ito yung reducer para dyan. Binibenta. Hindi naman to kaang para sa halaman. Hindi, pang air duct. Yun lang talaga. Yan ba yung gamit sa mga restaurants sir? May mga foil na. Diba? Ang uban kaya ang foil is 4 inches lang. Maliit lang. So nga nilang paliton para mo. Kaya uban air duct na nakidagpo mo ginaglingin. So mora na ibutang lang. So buti na lang nakita ko sa Shopee yan. 200 pesos lang. 200, tapos yung medyo malaki, 300, tapos ito mga nasa 400 data ko kasi malaki. Instead of 7.5. Tapos tignan mo yung parang... Makapal, ang kapal. Kapal talaga. Solid. Hindi yung gawang made in pa rin yan. Mainland China din eh. So wala pa rin. Pero at least nagagamit talaga. Oo. Nakita ko sir, medyo mataas yung drop ng tubig ng isa. Nag-invento ako short and long. So under observation pa yan? Pero okay na yan. Hindi ko na lang binago kasi
parang tinatamad na din. So, ginawa ko, okay naman yung dalawa. So, whether pwede mahaba or... Itong plastic, sir, sabi mo, itong hindi to fiber. Ano to? Plastic lang. Di, ano, saan mo? Nasa agriculture yan. Dati pa yan eh. Sa koi namin yan eh. Yan yung quarantine pan namin. Hindi ba yun itong nalagyan ng tubig na square, sir, na may... Hindi. Ito, dati, yan yung in bigger cities, kung nagpa-plant ka ng mga lube, ganyan, dyan mo ipa-plant para yung roots nila hindi lalabas. Hanggang dyan lang yung mga roots nila. Pang-agricultural yan, hindi yan pang... Kala ko yun yung lalagyan sa mga tapos ginawa lang namin fish pan. Pinutol ba? Hindi, kanang ito, may anak. Ito makapal talaga to? Makapal yan, pero matanda na yan, 10 years na yan. Pero sulit. Sulit. Ito, nakita ko kadaghan ng mga gipang-bangan-banganan ako. Kaya naigo mo na siya init, so mo siya, mo stretch. Plastic kasi. Plastic mo stretch. So ginawa ko, pina-welding ko paikot. Para hindi na talaga... Kasi baka bumigay. Hindi na yan talaga, square tube yan eh. So ini-investan talaga ang kapal ng mga metal kasi mabigat. Mabigat. 2 tons yan eh, 2.1 ton. Itong fiber lang alone, sir, mga 50 up, magkano ka? Kung alone lang fiber ang bibili? Fiber 25. 25,000. May 5 chambers na yan. Ay, kasi 5 chambers na yan. Pero pwede mo i-customize kung... Usually 20 something lang yan, 22. The bare itself lang yung walang filtration. So, nagbigay lang ako ng 3,000, pinagawan ko na lang na. Okay, customize. 25. Pero maximum size na gagawin na, sir, ito lang talaga? Depende sa'yo. Ang ganda. Ikaw lang talaga yung... Kasi yung gumagawa nito, yung gumagawa ng mga bangka. Okay. So, sila yung nagpa-fiber eh. Kaya ikaw lang yung unang ako lang yung unang paggawa ako. Kasi plan ko sana yung plastic. Yung nasa Manila, yung yung tao mo, sobrang mahal. Then shipping pa to Bohol, medyo mahal na. So ginawa ko, nag-isip ako ng ideas. Alam ko naman na hindi ko ako pwede maglagay ng cement dito. Kasi gigibain to soon eh. Gawin tong parang commercial area namin. Okay. So, kaya yun, nag-isip ako. Nakita ko, nag-post siya ng fiberglass making, blah blah blah. Tapos nakita ko sa Indo na puro fiberglass sa kanila. So, nag-request ako na kaya. So, gumawa sila ng pattern. Kaya yun. So, kaya pala yung malaki no? Parang swimming. Pero square tube yan. Yung, yan, hinahawakan mo. Para hindi talaga... Support to, sir, diba? Ito, parang support niya. Support niya para hindi talaga... Bibigay? Bibigay. May kahoy din. Kahoy lang yung una eh. Ito? Yung dalawang maliit. Yan lang yung una, kahoy. So, napansin namin na parang everyday split siya, gamay ba. So kaya ginawa ko, pinalagyan ko ng square tube. Ayun. So ikaw na? Siya pa rin. May kumuha lang ako ng welder namin. Pinatrabaho ko dito tapos pumunta yung nag-fiberglass dito. Pina-fiberglass lang niya yung para hindi metal matignan. So most likely yung gumagawa ng bangka. Baka mayroon din sa Mindanao, marami. Marami doon. Marami doon. Mas marami doon. Pero wala lang siguro naka-idea. Mahal kasi. Usually doon, mas mura talaga yung cement. Ganito laking cement, nasa 10,000 lang ata to. Ay, hindi na naman patong haluglas to. Dalawang patong, tatlo. Tatlo or apat. Lagay natin apat. Apat? Oo. More or less 100 haluglas lang yan. Yan, kano lang haluglas, 12 pesos. 12 pesos din. Sa 100, 1 to. Tapos sa semento, mga more or less. Ay, hindi. Lagay natin, 10 semento. 2,000, 3,000 ang 10 bags ng semento. So, more than 5. Pero ang advantage kasi is nalilipat. Nalilipat mo. So, ang ganda. Lifetime din, kasi fiberglass eh. Ito sir na. Basta wag lang talagang sirain na intentional. Ang fiberglass, basta di lang mabikil. Di lang ka nabikil pagkabutang. Same siya sa tank pala, sir? Ligon ng fiberglass. Di lang ka na magkuha dyan, likit mo lang siya. So dapat
level talaga yung ano. Ang maganda lang sa fiberglass, kapag nag-crack or may bukas, drain mo lang, fiberglass ulit, okay na. Ayan lang pagtapak niya. Oo, ganyan lang. So, Sa glass, pag nasira yung glass, papalitan mo lahat. Kaya, yan ang medyo delikado. So, value for money. As mention ni Sir Linton, ano talaga, ininvesta na talaga niya ito. Value for money na lang talaga. Kasi, syempre, iba naman yung mag-goldfish ka tapos after 1 year. Sobra na kasi yung na-invest na isda, mga groomers. I mean, hindi sobrang laki na ba? Pero huwag lang natin sabihin, baka palayasin ang asawa. Baka magpakwet ako dito. Baka magbabalik to sa alligator guard. Baka for sale na to lahat. So, yun lang. So, any advisor sa ating mga groomers na since you're on grooming, wala ka sa any advice sa kanila na anong magandang isda since you have import, you have local? Para sa akin, nung nag-start, ang advice ko lang, huwag magdalawang isip. Kung gusto mo yung isda yan, bahala na kung anong sasabihin ng iba. Kasi ikaw naman yung titingin yan everyday. Parang babae lang yan. Okay. Di ba? Sabi nila, bakit ang pangit ng girlfriend niya? So, sa Bisaya pa, sabi nila, ay kung pag problema kay di bitaw ikaw mo do. Hindi ikaw yung tatabi. Tatabi niyan kung natutulog kayo. So, kung sa tingin mo maganda yung isda, maganda yan para sa iyo. So, kung meron na, tatanong ka na lang kung anong masasabi mo dito. Opinion ng iba. Opinion ng iba. Huwag ka na lang sa mga toxic tatanong. Kasi kung sa toxic ka, sasabihin, pangit ang isda mo, ganyan. Doon ka sa talagang mga expert, mga professional sa at least opinion lang naman ang kailangan. Opinion lang na, ano bang need kung i-improve dito, ano bang makulogi sa price dito. Makulogi sa price. Kasi, kung starting lang talaga, kahit anong goldfish, bahala kayo. Pero kung sasali kayo sa show, doon talaga, huwag na kayo bumili ng yun. Uy, mura to, pero syempre may sorting fault, ganyan. Pero, kung gusto mo, aim ka na lang talaga sa mas mahal. Mas mahal, pero kaya nga mahal yan kasi maganda talaga yung isda na yan. Wala naman sigurong mahal na pangit. Depende sa nagbibenta. Pagka local laging imported. So para sa akin, kahit imported or local, pwede naman tayo magmahal ng presyo kahit local. Pinahirapan eh. Pero, alam niyo kasi sa breeding, kaya hindi ako pumasok ng breeding kasi nalaman ko, ang hirap mag-breeding. From sakit sa likod, kaling, tapos maaga kang gumising. Kasi breeding, early morning usually, di ba? Kailangan mo yan pakainin. Tapos, after that, hindi pa tapos yan. May fish pa na ano ba yan? Yung mga BBS mo, hindi mura yung BBS eh. Sobrang mahal. Sobrang mahal. Tapos yung kaling talaga, talent na yan ng breeder eh. Experience na yan na. Isipin mo, 1,000 fish, iniisa-isa nilang tinignan yan. Bilhin mo lang. Nabilihin mo lang ng 150. Yan yung galing na yun kay Sir Linton, mga groomers ha. Siya kasi mga groomers is, pag gusto mo, bilhin mo. Pikit. Pikit na lang. Huwag na tayo mag-usap sa presyo. May presyo talaga ang quality na isa. Then, isa din sa mga baguhan, huwag kayong magsabi sa asawa niyo. Para di mapalayas. May isa-isa lang every week or every month pa. Sabi ko nga dati, last fish na to. Kasi isa ko dati, 6 lang ata. Sabi ko, last import ko na to. So, wala to? Wala pa to, ito pa to. Isang tang-anin ang laman? Hindi, ito na, dalawa. Dalawang tang? Tatlo na siya. Tatlo dito, tatlo. Sabi mo last na to? Last na to kasi hanggang dito lang ako. Wala nang tang iba paglalagyan? Kasi itong Facebook, may maraming mga demonyo eh. Maraming nagpo-post ko. Sabi ko, okay, last fish na to. Last fish na to. Hanggang naging ganito. All in all, sir, ilang stock lahat na dito? Kaya? Mga import local. 60 ata, 70. Ay, hindi. 10, 20. Mga
50 yan. 50 pieces. So, malaki yan mga viewers. Malaki na yan kasi ito lang yung nandito nga ano, ito lang yung maliliit. Lahat large to jumbo na. Large to jumbo na lang. Wala din akong medium. Wala rin. Large to jumbo na. Ito pa yung ano. Ito pa. Kahit ito, large large na yan. Ito, jumbo na. Ito pa, medium pa siguro. Small pa to. Small pa. So, ito lang yung maliliit yung ano sa... Pero ito, hindi ito talaga parang binili ko para alagaan. Breed to ni Migoy, tapos binili ko para sa grow out namin. 50 yung... Slots. 50 slots. Tapos, syempre, breeders lang, nagpapadala sila ng extra talaga. So, 70 ata itong pinadala. 70 something. Ang nakuha lahat ng slots is 64 slots. Ay, 64, 65. So, ito na yung sobra. Kaya, inalagaan mo na lang? Inalagaan ko na lang. Pinapalaki ko din. Kasi para ma-compare nila na may genome ako, may genome sila. Nakita nila na ano yung difference. So, kaya, ito dati, ang liit pa nito. Mag-1 month pa po dito sa atin. Grabe mga groomers. Ang ganda. So, once again, sir, baka may gusto kayo shoutout. Shoutout Team FNC sa Manila, then Team JL sa Bohol. Then shoutout kay Ron Yakapin, sponsor sa akin ng t-shirt. Nilang kay... basta, bahala na kayo. Sa lahat ng kaibigan natin sa industry. At saka, again, healthy keeping lang tayo. Healthy keeping. Sharing of ideas lang ba? Yan kasi... Bawal toxic. Kaya nga ako, dumadayo ako kahit saan mga groomers. May suggestion pala ako. Kung merong newbie, tulungan nyo. Huwag nyo i-discourage na ipakita nyo yung may away dito, away ganyan. Tulungan nyo. Huwag nyo sabihin na pangit yung isda mo. Tulungan mo na maganda yung isda mo, pero meron pa rin mas maganda dyan. Bale, be careful of your words na lang. Kasi yung iba, hindi tayo the same eh. May iba, tatawa lang tayo. Pero may iba, dinidibdib na nila yung sinabi mo. Lalo na newbie. Tweet na yan. Kasi yung newbie, yan yung parang nagbibigay ng, ano ba yan? Buhay sa industriya natin. Kasi kung tayo lang, wala nang... Pati ako, masasabi ako, newbie pa ako. Marami pa talaga akong experience na dadaanan talaga. Marami pa talaga. 8 months pa ako eh. So, tulungan natin yung mga newbie. Kasi yan yung bubuhay po sooner or later. Parang lumakit ang industry natin para soon. Baka naman Sir Lento, nagpasyon na sa Bohol. So, hindi. Plan na. Plan na. May plano na. Maybe not this year siguro kasi busy ako. Busy. Alam na ni Sir Pets kung bakit busy ako. Pareho kami busy this year mga groomers pero... Kaya parang... Pero meron na akong mga aquariums doon. Meron akong 100 something na aquarium. May ano na? Meron na doon. May naka-assign. Ready na. So, kailangan ng dagdagan. Dagdagan lang kasi nung pumunta sila Ron Paulo dito. Kasi yung GO ko dito, ayaw ko ng online eh. Actual yung GO ko dito. Tapos yung judge, actual din pupunta dito usually yung judge ko si Ron Paulo, si Migoy at si Ron Yakapin. Silang tatlo. Kasi si Boss Ron Paulo, pupunta yan dito kasi may resort sila dito. Kaya doon ko nakilala, ganyan. So may goldfish siya doon. So kaya isa rin sa information. So yung tanks na yun, yan yung naka-ready for judging na para sa GO? Para GO po. So kailan dagdagan mo na lang para sa actual show. Kasi sabi nila, kung mag-actual show ko, usually 150 to 200 tons starting. So, sinabi ko, 150. Tapos konti na lang. Tapos sabi ko, after show, saan ko ilalagay yung tansa? Sobrang dami. May stand pa, ganyan. So, hindi na dyan mo sa'yo. Palit na lang kailangan. Pero hindi. Ayaw ko rin ma-1 init. Yung mga silicone kapag walang tubig, madali yan mag-recall eh. So, ginawa ko, may bodega naman doon. So doon ko na lang ilalagay. Maliit na bagay. Ginawa ng bahay ang mga tanks. Ginawa ng para hindi safe talaga ba? At saka speaking about shows, baka naman Carlo Gab, si Tango Gab, may plan din magpa-show sa Baka nagkausap din kayo. Yan yung sinasabi ko kasi wala pa sa alusol kasi. Sa totoo lang talaga, parang naboboard na ako eh. Puro Mindanao yung show eh.
gusto ko na rin. Hindi, gusto ko rin na. Lumayo din sila. Oo, tayo din pupunta ng Manila or ganyan. Pero sa totoo lang, hindi pa ako nakapunta ng actual. Puro lang padala. ABC. Oo, puro lang padala. First time ko sana yung sa Cebu pero wala pa eh. So yan yung hinihintay ko. Kasi malapit lang. Malapit lang. Kasi yung parang sa Iligan, date ko pang pupunta ng Cebu. Tapos Cebu to Cagayan. Cagayan. So parang medyo malayo na eh. Kasi okay. hindi pwedeng aalis dito ng matatagal-tagal eh. Okay. So, meron reason. Pero pag Cebu, kaya 2 hours lang 2 hours lang papunta din. Pwede pag gabi, uwi ako. After judging, uwi na. Oo, after judging. So, again mga groomers, soon. Soon pa yan. Baka soon, mga mid this year. Right. Ano lang yan. Busy lang talaga si Sir Linton. So, hopefully mga groomers sa mga actual shows coming in, support tayo, healthy keeping lang, at saka soon dito sa Bohol, my show, of course. Yeah. Pupunta talaga ako dito. Punta ka kung walang show. Mga handler. Handlers, walang handler dito. Kayo na bahala dito. Wala pa sila. Kahit yung mga keeper, matatakot pa. Wala din sa mga facility. Diba? Invest ka. Ako, pwede naman dito. Pero hindi kaya lahat. Pwede, gagawin ko din. May plinano ko na yan lahat. Ano gagawin kung meron na. Planado na. Kasi kung wala talagang, meron naman akong mga kasama dito na sa grupo ko, ginawa ko, parang inassign ko na lang sila. Soon. Kung binigyan kami ng suggestion nila Ron Paulo, na ganito lang gawin, ganito lang. So, nag-assign ako na, kayo lang bahala sa bench sa paparating ng mga isda, kayo na bali handler dito. So eto na yung gawing facility natin kung for example may cancellation ng airplane, ganyan na. So dito lahat. So dito na lahat. Nakaplano na pala lahat mga groomers, so wala na. Ang problema lang talaga is yung pag-execute sa show. Medyo kailangan kasi marami tao. Ako talaga, solo lang ako. Wala akong club, walang ganyan. Yung team kaibigan. Yung team JL. JL lang yan eh. J is for Jake, ngan ko. L is for Lyle, kuya ko. Kaya JL. Ay, pamili lang pala. Pamili. Ang team JL, kami lang dalawa. Team JL, tapos meron ng mga tropa namin dito na parang yung pupunta dito palagi. Pero yung tropa yung set, marami kayo? Dili, mga 7 lang kami. 6. Puro yan may isda? Puro yan may isda. Kasi kapag wala na, sabi na mag-equip na sila. Ito isda, import, binibigay ko, Para hindi talaga tumigil. Para hindi talaga tumigil. Grabe talaga si Sir, love. Kasi boring din kung ikaw lang mag-isa. Wala kang kausap dito na mga isda. Sila pupunta dito? Sila. Tatawagan ko, dito tayo. Bili tayo ng karne, subba-subba ganyan, Yan yung maganda, yan yung tinatawag na healthy keeping mga groomers. Hindi lang ba puro na lang siraan. At least may banding niya, yun yung importante. Keepers, huwag kayong manira. By the time na dadating kayo sa breeding, at least friends mo lahat. Ganyan. Huwag ka nang mag-invest ng feelings sa hindi mo away. Lang sa isda lang kayo mag-abot mo sa show ba? Sa isda lang din. After dyan, congratulate. Nanalo siya. Congratulate. Kung nanalo ka, congratulate siya sa'yo. Huwag nang, ba't nanalo yung sa kanya, ganyan. Bawi na lang sa next show. Maraming show. Kasi every judge has different perspective talaga. Kaya nga, di ba, yung Japan na koi show. Japan na koi show. Hindi lang isa yung judge nila. 100 to 200 yung judge sila. 100 to 200 nakabukaw. Ang tagal magpapili. 2 days na sila mag-judging. 2 days na sila mag-judging. Hindi, mura kaling parang eto na kategory na buo. Okay. Kaya pala ang dami. Then after na, maglingin-lingin ko na after. Ingana na sa kagabi kayo. Para wala kayo kuhan mo. Ang decision is unanimous. Okay, para na ko ang duha o ka judge, di ba na maka-unanimous? Kaya what if yung tatlo same sila ng perspective? Mas mo suggest talaga ako na yan 5 to 7. Kung kaya lang talaga kung sa kaya budget. lang talaga sa budget. Medyo wala kasing free na ngayon. So, yung mga 5 siguro mabigat. Lalo na kung from Cebu, Bohol, iba-ibang lugar, sobrang malaki ang gastos niya. Pero like kami dito,
malaki talaga yung gastos namin kasi walang direct flight pa Bohol. I know what I mean, walang direct, like for example, kung mag-international show, walang galing, like for example, Indonesia to Bohol, puro pa Manila, so bibili pa kami ng Manila to Bohol na ticket. Pero planning, sir. Tingnan nyo, kung makikita nyo, tingnan nyo yung rate Bohol to Manila na ticket airplane na sobrang mahal. One way, 11,000. Dito? Oo. Kasi tourist destination ng Bohol kaya mahal yung ticket. Ano kami lang gabi, mulai kami Manila, karong 5. Gabi asin po kami. Kaya upat may kabuot ako, kung sawang anak ko kong yaya. Mag-Bohol to Manila, Manila to Bohol. Round trip is around 90,000. Para naman ang ibang bansa. So kung buhat, kasi ito may 30,000 na buhat. Round trip. Grabe nung mahal yung Bohol. One way, 11,000. Kaya hindi na kami nag-plane papunta dito. Ano na lang, ocean jet na lang kami mga groomers. Pero mahal yung ocean jet to eh. 800 ka ba na eh. May round trip, 160 yun. Okay lang, mahal talaga. Mahal talaga yung besyo namin mga groomers. Kaya please, supportahan nyo kami. Supportahan nyo yung channel ko mga groomers. Para marami tayong mag-visit na mga ano ba, mga habiyas and groomers. So anything to add, sir? Wala na. Okay na yun. Again mga groomers, thank you for watching. This is Free Tinisa. See you on the next vlog.